kalunos-lunos na balita ngayon. Ano yan, Mr. Maravillas, na kalunos-lunos na balita? Pagtanggal ng kanyang confidential fund at pakikipag-away kay Tambaluslos. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Ito mga kababayan, yung kalunos-lunos na balita ngayon. Ano yan, Mr. Maravillas, na kalunos-lunos na balita? Ayan po, sabi dyan, students in the Philippines scored less than the OECD average in mathematics, reading, and science. Ayan po, ganon ang kalunos-lunos na sinapit ng ating mga mag-aaral sa kakatantrum si Inday sa pagtanggal ng kanyang confidential funds at pakikipag-away kay Tambaluslos. Kalunos-lunos ang sinapit ng ating bayan, mga kababayan. Para inyo, Mr. Maravilla, gusto ko nang pumaboran niya doon sa naging panawagan ng spokesman dati ni Lenlen na si Barry Gutierrez na mag-resign na si Inday sa DepEd bilang secretary. Ako din, mga kababayan, may panawagan si Barry Gutierrez. The other day, hanapin ka pa. Ayan, kahapon to, Sara Duterte must consider resigning as DepEd chief. Sabi po ni Barry Gutierrez, dati po, pag nagsalita itong si Barry Gutierrez noon, naiirita tayo. Pero ngayon parang tama ang kanyang sinasabi, mga kababayan, ang kanyang panawagan. Bakit niya, Mr. Maravillas? Kasi parang sumapi kay Inday si Lenny. Si Inday po, lumileni na ngayon. Diba? But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo, mga kababayan, na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Di balik tayo, mga kababayan, dito sa ating topic. Ito yung kalunos-lunos, mga kababayan, na sinapit ng mga mag-aaral natin. Sabi dyan, Filipino learners lag in PISA 2022. Yung Philippines performance in the Program for International Student Assessment po, yun ang PISA. With the Filipino learners daw falling behind. Bagsak po. The Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, average in all three assessed domains: mathematics, reading, and science. Ano man niya, Mr. Maravillas, yung secretary ng DepEd, iba man yung pinagkakaabalahan. Ang pinagkakaabalahan niya yung confidential funds niya. Yung pagkikipaglaban sa mga komunista. Tapos nakita niya natin, Mr. Maravillas, umaakyat-akyat sa bundok. Tapos ngayon naman niya, kontra doon sa kapayapaan. Sa Pistox, na hindi man dapat niya, yun ang focus ng kanyang trabaho, ng kanyang atensyon. Yun nga po. So sabi dyan, in mathematics, Filipino learners scored 355 points. Well below the OECD average of 472 points. Placing the Philippines at 75th rank out of 80 participating countries. Nangaporit pa. Tawag niyan sa amin dito, nangaporit, yung nasa dulong-dulo na po, halos hindi na mapansin. Pang 75 sa 80 participants, pang 85. This indicates that Filipino learners' mathematical literacy skills are significantly lower than the international counterparts. Similarly, in reading, Filipino learners scored 347 points. Nakakahiya po. Significantly lower than the OECD average of 44
476 points. This suggests that Filipino learners have difficulty understanding complex texts, identifying implicit informations, and making inferences. Nakita nyo na mga kababayan yung resulta? Pagkatapos maniniwala tayo sa Okta Research na isinagawa po. Yung nilabas several days ago yung result, top-notch Sir Sinday. Talaga pong kaduda-duda. Talagang kaduda-duda po kasi na-discover natin yung isa sa mga nasa loob ng Okta Research, campaign strategist pala ni Inday. Kaya ganon mga kababayan. So sabi dyan, science literacy performance was also below the OECD average, with Filipino learners scoring 356 points compared to the OECD average of 487 points. This indicates that Filipino students struggle to apply scientific knowledge to solve problems and make informed decisions. O yan po ang accomplishment po ni Inday. Kita na ninyo? Rank 75 sa mathematics. Sa reading, rank 75 din. Mas matindi sa science. Rank 78. Mga kababayan, out of 80 countries na nag-participate, ganon kakulelak ang DepEd. Pagkatapos yung ginawa pa ni Inday sa DepEd po, noong opening, pinagpapatanggal yung mga visual aids, so yung mga learning aids mga kababayan, na nakadikit sa mga classrooms. Ngayon sana, based sa studies po, nakakatulong sa kaya nga visual aid, mga learning aid, nakakatulong po para sa pag-aaral ng ating mga kabataan. Pinatanggal ni Inday. Sa kabaga. Di niya Mr. Maravillas, tama yung sinabi ni Barry Gutierrez. Tama po. I think kailangan ng mag-goodbye ni Inday po sa DepEd. Iba kita niya Mr. Maravillas, hindi na lang sipahin ni President Bongbong Marcos. Medyo naghihintay lang siguro ng timing. Nang tamang panahon yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Siguro iniisip ngayon ng ating Pangulo, isapaan niya Inday. Pag inubos mo yung aking pasensya sa tantrums mo, ngayon anya, kumontra ka na openly sa aking policy, ulitin mo pa niya. Malamang ganun mga kababayan yung naglalaro ngayon sa isipan ng ating Pangulong Bongbong. But anyway, ibigay ko sa inyo yung kwento rito, yung sinabi ni Barry Gutierrez. So sabi diyan, former Office of the Vice President, spokesman Barry Gutierrez thinks it is time for Vice President Sara Duterte to consider stepping down as Secretary of the Department of Education, citing as reasons the country's education crisis and her preoccupation with other issues outside her own agency. Sabagay, yun ang ginawa mga kababayan talaga ni Lenlen noon. Kasi binigyan siya ni Digong ng trabaho. Imbis na magtrabaho po, naging kritiko. Parehas po, lumilini na nga po si Inday. Kaya I think tama ito na advice ni Barry. The lawyer who was the spokesperson of ex-Vice President Leni Robredo questioned Duterte's involvement in matters that are beyond her responsibilities as the Secretary of Education. Photocopy na po nga si Inday ni Leni. Di ba ganun din yung ginagawa, Barry, ni Leni noong panahon niya? Imbis magtrabaho din sa assigned duty, kung ano-anong pinakikialaman. Kasi ang gusto niya, hindi yung trabaho na inassign sa kanya ng Pangulo, kundi yung mismong trabaho ng Pangulo. Gustong magpangulo, mga kababayan ni Leni. Gusto niya, siya yung Pangulo. Si Inday Anya Mr. Maravillas, parang ganun din yung direksyon ngayon. Parang ganun na nga po.
So sabi niya, if Vice President Duterte finds the demands of the Secretary of Education overwhelming or incompatible with her interests and skills, it might be prudent for her to consider stepping down from this role. Sabi po niya kahapon, instead of addressing issues in the country's education sector such as the lack of teachers, infrastructures, and learning materials, Gutierrez lamented that Duterte seemed to be busy interfering in issues outside her responsibilities. Lenny na nga po, kaya tamang inadvisean po ninyo. He also noted that the World Bank has recently flagged the Philippines because 9 out of 10 Filipino students aged 10 years old could not read properly. Ganon nga po yung kalunos-lunos na katotohanan ngayon. Wala man kasi po talagang idea si Inday kung anong gagawin sa departamento. Bakit naman na niya, Mr. Maravillas? Yun ang binigay sa kanya ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Trinay siguro, tinatry ng ating Pangulong Bongbong Marcos si Inday kung magiging effective siya sa trabaho. O ngayon, with all these results mga kababayan, baka may naiisip na yung ating Pangulo na pwedeng ipalit kay Inday as DepEd Secretary po. Lalo't nag-iba na ng tono si Inday ngayon. Siyempre, binigyan din ng pagkakataon, Vice Presidente niya kayo ni Tim, bibigyan niya ng magandang assignment siyempre sa kanyang kabinete. Normal po yon. Only that, yung malungkot, pinili ni Inday na imbes na tumutok sa kanyang trabaho kung ano-ano yung pinagagawa. So sabi rito, oo, pangkaraniwan na para sa mga politiko na manghimasok at mangyalam sa iba't ibang issue at aktibidad. But the extent of Vice President Duterte's involvement in issues outside his primary function raises question about her focus and priorities as Education Secretary, sabi ni Gutierrez. Among the issues on which the Vice President has spoken are the government's plan to rejoin the International Criminal Court and the resumption of peace talks with the rebel groups. Sabi po ni Maricos, may punto po. Gutierrez also criticized Duterte for actively greeting China during its founding anniversaries, for attending ribbon-cutting ceremonies hosted by private companies. The Vice President has also reached out to the Department of Justice appealing for it not to cooperate with the ICC, a bid to look into the results of the war on drugs waged by her father, former President Rodrigo Duterte. Doon na niya na ubos na lang yung oras ni Inday sa mga bagay-bagay na hindi man kasama sa kanyang function as DepEd Secretary. Sabi pa rito, on Monday, December 4, she also called the Oslo Joint communique which signals the resumptions of the peace talks between the government and the communist rebels as an agreement with the devil. Ganon nga po mga kababayan. So I think first time na I will agree dito mga kababayan sa sinabi ni Barry Gutierrez. Diretso na lang po ni Inday yung kanyang pinagagawa ngayon. I-embrace na niya, sundan na niya mga kababayan yung ginawa ni Lenny noon. Hindi man kasi din kaya ni Lenny yung trabaho. Mas madali po yung dumaldal kasi. O di maging critic na lang. Then natapos mga kababayan yung yung term hanggang sa dumating yung election period, election time, tumakbong Pangulo, talo. Parang ganun din na niya, Mr. Maravillas, ang sasapitin ni Inday. Malamang po, mga kababayan, parehas ang pattern po. Pati nga po mag-speech si Inday sa si Lenny, magkapariho po. Di ba? Magkapariho niya, Mr. Maravillas, mababaw po. Ang pagkakaiba lang po sa ending ni Inday sa kanyang speech, syukran. Yun lang ang pagkakaiba kay Lenny.
But anyway, yun man lang po, mga kababayan. Abangan na lang natin kung pakinggan ni Inday yung advice ni Barry Gutierrez. Mag-resign ka na lang anya as secretary ng DepEd. Kasi napabayaan mo na. Napapabayaan mo lang anya. Wala ka mang focus sa trabaho kung ano-ano yung mga pinangingialaman mo. O baka mga kababayan gusto lang ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos? O yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, bumisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international. And bills payment po for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Ayos pa? Ayos na ayos anya, Mr. Maravillas.